Bakit nga ba madaming travel scams? Let's analyze the numbers. Before the pandemic, tourism contributed 12.7% sa Philippine GDP. Ito ang pinakamataas na datos na nakamit natin sa turismo at ito ay tinaguri ang the golden age in Philippine tourism. Noong pandemic, ito ay bumagsak sa 5.1%. Ngunit ito ay nakabangon noong nakaraang taon sa 8.9% with around 760 billion in tourist revenue and 5.9 million tourist arrivals. Ngayong 2025, inaasahan natin na sana may balik o malampasan pa natin ang mga datos ng 2019. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit patuloy pa din ang pagtaas ng interes ng mga taong gustong makapasok sa industriya. Dahil kapag mataas ang demand, nandoon din ang mga opportunities. Kasabay ng pagtaas ng pagtangkilik sa mga hotels, transport and tour services, ay andyan din ang patuloy na pagbibigay ng employment opportunities sa ating mga kababayan. Tulad ng tour guiding, restaurants, mga pasalubong souvenirs, at business opportunity na magtayo ng isang travel and tour agency. So ang tanong sa akin ng karamihan, regulated ba talaga ang travel business sa Pilipinas? Yes. Regulated siya under the Department of Tourism at covered ng RA 9593, also known as the Tourism Act of 2009. Ang siyang batas na nagsasabi na kung nag-o-offer ka ng travel services, dapat ikaw ay maging DOT accredited at kumpleto ang iyong DTI or SEC, Business Permit at BIR registration, bago ka payagan makapag-promote at makapag-operate. Pero ito ang problema, hindi na umuubra ang traditional regulatory enforcements. Sa taas ng oportunidad at sa modernong pananaw sa pagnenegosyo, dumami ang freelance na nagbibenta ng tour packages gamit ang mga social media platforms. Sila din ay napaniwala na pwede silang mag-operate ng isang traveling tour business gamit lamang ang kanilang DTI. Ang freelance concept na ito ay naabuso at ang traveling market ang nagrabyado. Real talk. Ang DTI registration ay para sa business name lamang. Hindi ito sapat na papel para makapag-operate ka ng isang negosyo sa kahit na anong industriya. Kung isa ka sa mga napaniwala na laptop at internet lamang ang tanging kailangan para magkaroon ka ng isang travel and tour business, isa kang biktima ng scam. At kung isa ka naman sa mga nagpapalaganap ng slogan na yan, parte ka ng scam at may pananagutan ka sa batas at sa publiko. Sa bilis ng online transaction ngayon, ang kailangan natin ay interagency preventive enforcement. Kasama ng DOT ang DTI, DOTR, NBI, LGUs at kaming mga nasa private sector ay natutulong-tulong para sa mas agresibong paraan na maprotektahan kayo. Kung kayo ay naging biktima ng scam, please contact Anti-Scam Hotline 1326 o kaya sa commuter hotline 0920-964-3687. Kung kayo naman ay ayaw mabiktima ng travel scam, bago ka magbayad or mag-book, siguraduhin mo muna ang tatlong bagay na to. Humingi ng kopya ng kompletong business credential at i-verify respectively sa kanilang mga office through phone call o kaya naman sa kanilang mga website. Pangalawa, alamin kung saan ang physical office nila at i-counter-verify ito online. Pangatlo, magbayad lamang sa tamang company bank account at hindi sa personal name. Lagi nating tatandaan, takot ang mga scammer sa mga matatalino.